Agri-City po tayo. At gaya na ng aking nasabi na ng bagong kursong ito ay Coastal Resource Management, ay tatalakayin naman natin ngayon ang kalagayan ng coastal resources sa ating bansa. Kayo ba, ano ba natutuhan nyo sa coastal resources, yung kalagayan talaga ng sa buong Pilipinas? Kayo yung naglakbay, ano ba natutuhan nyo? Anong kaalaman ang babagi? Aba, Kapim yung sa haba ng panahon ng paglalakbay namin, marami kaming natutunan. Lalong-lalo na ang ating baybaying dagat ay halos ubos na. Oo nga po, kahit nasa mga bahura marami na pong sira at saka sa mga mangrove. Dahil siguro sa mali na pamaraan ng mangingisda. Oo nga ho, Katimyong, at dapat talaga nating ikabahala ang kalagayan ng yaman at baybaying dagat. Balita ko nga nagpunta pa kayo sa Liman University, sa San Carlos University Cebu. Nakausap niyo pa yung mga mayor, vice mayor, at yung mga mangisda. Maigi nga lang ho, Katimyong, may mga tao na ditong nasasangkot. May tagapangasiwa na nito at yung mga nasasangkot dito ay yung mga guro, mga nasa simbahan, mga organisadong mga sa pamahalaan. At saka yung hindi sa pamahalaan na kung saan isa na dito sa mga nakausap namin, si Doktora Liana Macmanos ng Marine Science Institute ng Universidad ng Pilipinas. Kumusta na po ang kalagayan ng coastal resources ng Pilipinas? Marahil lahat tayo ay kailangan ng mabahala, no? Ang katayuan ng likas yaman ng ating karagatan ay hindi na maganda at nangangailangan ng aksyon. Halimbawa, ang pag-iiral ng mga iligal na pagkuha ng pangingisda at ang pagkasira ng ating mga bakawan at mga coral reefs ay nangangalandakan na at kung ating pang pagtatagalin ay marahil mauubos na ito nang wala man lang tayong proteksyon na nagagawa. Ang ating bansa ay merong 18,000 kilometrong baybaying dagat na pumapalibot sa 7,100 isla. Malaking bahagi ng ikinabubuhay ng higit 65 milyong Pilipino ay nanggagaling sa yaman ng karagatan at baybaying dagat. Ang protina natin, 60% ng protina natin ay nanggagaling sa isda. The Philippines has about 18,000 kilometers of coastline, depending on how you measure it. And most of that coastline has some degree of coral reef, mangrove, seagrass beds, and other productive habitats, which are very important for the food consumption in the country. Diyan ako nabuhay, diyan ko pinalaking aking mga anak. At alam ko yan ay bigay ng Panginoon Diyos na dapat na alagaan. Ang pag-asa ng bansa sa karagatan ay hindi lamang pangpagkain. Ang mga kaakit-akit na playa ay ginagawa ding pasyala ng mga turista. Ang mga coral reef o bahura o gasangan, ang mga seagrass beds o damong dagat ay pumipigil sa pag-anod ng aplaya, kumakalong ng maraming uri ng organismong dagat. Ang mga malalagong mangroves o kabakawanan ay tumutulong naman sa pagpapadami at pagpapalaki ng mga isda at hipon. Bukod sa pang-ekonomiya, malaki ang papel ng karagatan sa ekolohiya. Ang dagat ang siyang nagpapalamig sa temperatura ng klima at siyang naglilinis ng hanging hinihinga ng tao, kaya nga't paboritong pahingahan ang baybaying dagat. Sa kasamaang palad sa Pilipinas, katulad din sa ibang panig ng mundo, habang dumadami ang tao, habang lumalakas ang pagnanasang yumaman, tumitindi din ang paggamit sa yaman ng baybaying dagat. Napakaraming tao ang umaabuso sa yamang ito at ang mga resulta ay kitang-kita. Dumudumi ang tubig, gumuguho ang baybay, nawawala ang kabakawanan, nababawasan ang mga species ng organismo, nasisira ang bahura, nadudumihan ang mga ilog dahil tinatambakan nito ng basura at lason. Today in the Philippines, the coastal resources in the country are severely overexploited in many instances.
Ang bahura ang pinakamayamang bahagi ng karagatan, pangitlugan, kainan, palakihan at tirahan nito ng sari-saring isda, hipon at iba pang organismo na karamihan ay natatagpuan lamang sa Pilipinas. Merong 27,000 kilometro kwadradong bahura ang arkipelago ng Pilipinas. 400 species o 4/5 ng kabuang dami ng coral species ang matatagpuan sa Pilipinas. Matatagpuan ang karamihan ng bahura sa 3 bahagi ng Pilipinas, 38% sa Palawan, 21% sa Visayas, 28% sa Sulu. Ayon sa pagsusuring ginawa ng Marine Science Institute ng University of the Philippines, 70% sa bahura ng Pilipinas ay malubha ang kalagayan, samantalang 5% lamang ang malulusog. Sinasabing polusyon, siltasyon at mapanirang pangingisda ang mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng bahura. Kakabit na yaman ng bahura ay ang mangroves o kabakawanan. Dito nagpapalaki ang marami ring uri ng mga isda, alimasag at hipon. Dito rin sumisilong ang mga ibon. Dito rin sinasala ang lupa at dumi upang hindi na makaabot sa bahura. Noong 1920, merong 400,000 hanggang 500,000 ektaryang kabakawanan. Sa ngayon, ang nalalabi na lang ay 150,000 hanggang 240,000 ektarya. Mabilis na ubos ang mga kabakawanan nang pinagpuputol ito upang gawing fish ponds, beach resorts at reclamation areas. Kasama sa pagkawala ng mga bakawan ay libu-libong kilometro kwadradong seagrasses o damong dagat. Karugtong ng yaman ng karagatan ay ang kagubatan na nanganganib din. Noong 1946, ang Pilipinas ay merong 16.8 million hectares ng kagubatan. Nitong 1996, ang nalalabi na lamang ay 805,000 hektarya. Pati ito ay unti-unti ring nababawasan taon-taon dahil sa illegal logging at land conversion. Kapag nakakalbo ang kagubatan, gumuguho naman ang lupa. 75% ng lupain ng bansa ay gumuguho. Ang mga ilog ay hindi ligtas sa polusyon. Sa 412 ilog ng bansa, 362 ay ginagamit ng mga minahan at iba pang planta bilang daluyan ng basura at lason patungong karagatan. Noong 1990, ang populasyon ng Pilipinas ay 60.7 million. Mahigit 1 milyon dito ay naghahanap buhay sa dagat. 770,000 dito ay maliliit na mangingisda. Ang mga maliliit na mangingisda, bagamat nagdudulot sila ng 50% ng kabuuang huli sa isda sa buong bansa, ay nananatili pa ring mahirap. Karamihan sa kanila at sa kanilang mga pamilya ay kulang sa nutrisyon, lalo na sa protina. Lahat ng mga suliraning binanggit ay nagpababa sa yamang nakukuha mula sa karagatan. Ayon sa huling ulat ng Food and Agricultural Organization, bumaba ang konsumo ng isda sa Pilipinas mula 31 kilos per capita noong 1987 sa 28.6 kilos noong 1994. Kung hindi maaaksyonan kaagad ang mga suliranin sa baybaying dagat, maaaring bumagsak sa 940,000 metric tons ang huling isda mula sa kasalukuyang 1.95 million metric tons. Maaaring bumagsak din sa 10.45 kilos ang per capita consumption sa isda sa taong 2010 kung ang populasyon ay inaasang aabot sa 94 million. Habang nababawasan ang huli ng isda, nadadagdagan naman ang tunggalian sa paggamit ng dagat sapagkat kinakailangan na ng mga maliliit na mangingisda
na makipagkumpetensya sa commercial trawlers o malalaking mangingisda sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Sa halip na makipagkumpetensya, ang ilang maliliit na mangingisda ay gumagamit na lang ng mabilis ngunit mapanirang paraan tulad ng dinamita, cyanide at iba pang lason. Of course, the reality is fishermen have to use these methods in some instances because they're more efficient and they're forced because there's a lot of poverty. Yung depletion basically can be brought about by yung pagkasira ng environment na yung kanilang binabahayan ng mga resources. Ay kailangan ay may mga paraan din na bawasan yung sinasabing pressure doon sa environment, no? Sa madaling sabi, kung ang karagatan at ang baybaying dagat ay mananatiling pagkukunan ng kabuhayan, kinakailangan gamitin ito ng kasalukuyang henerasyon sa paraang hindi nakakasalanta. Baka yung ating mga apo, yung ating mga anak ay wala nang makitang isda o hindi na makikilala yung sapsap at hindi na makikilala yung dilis dahil wala nang makukuha niyan, no, sa ating mga karagatan kung pahayaan lang natin na masira ito at gamitin nung walang pagsasaalang-alang sa ano yung magiging kahihinatnan nito sa kinabukasan. Ang ating karagatan ay nangangailangan ng proteksyon at management sa dahilang malaki na ang populasyon na pinapakain ng yamang dagat. Marami nang nagagawang pagkilos upang matugunan ang problema ng ating baybayin at yamang dagat. Sa kasalukuyan, nangunguna ang Pilipinas sa mga pagsisikap na pangasiwaan ng yaman at baybaying dagat sa pamamagitan ng programang tinatawag na Coastal Resource Management. And in fact, the Philippines has been a leader in developing many of the ideas that are being applied. The first was actually developed here on community-based resource management. Sa higit na 15 taon na ipinapatupad ang Coastal Resource Management, masasabing marami ng tagumpay at marami ding kabiguan ang iba't ibang sektor. Ang hamon sa kasalukuyan ay samantalahin ang mga tagumpay at natutunan sa nakaraang pagkilos. Magkaisa ang lahat ng sektor. Pagsama-samahin ang lahat ng kanilang natutunan sa Coastal Resource Management at magtulong-tulong. Is there hope for the future? Adunay hope ang future, no? Do not I hope as long as we keep educating our people, we educate them about limiting population and becoming more aware of the environment. In a way, we can achieve some sort of sustainable management.